Kamusta mga Kapinoms TV? Sa isang bansang mahigit 110 milyong populasyon, karaniwan nating naririnig ang tungkol sa mga lungsod na sobrang siksikan, mga lugar kung saan halos hindi na magkasya ang mga tao, sasakyan at gusali. Ngunit alam mo ba na sa kabilang banda, mayroon ding mga probinsya sa Pilipinas na kabaligtaran ang sitwasyon, mga lugar na napakalawak ng lupa, ngunit kakaunti lamang ang mga taong naninirahan doon. Sa katunayan, may mga probinsya sa bansa na ang kabuuang populasyon ay hindi man lang umaabot sa bilang ng residente ng isang maliit na lungsod. Dahil sa kanilang lokasyon, heograpiya o limitadong development, nananatili silang tahimik, simple at malayo sa matinding urbanisasyon na makikita sa ibang bahagi ng Pilipinas. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 probinsya sa Pilipinas na may pinakakonting populasyon. Tuklasin natin kung bakit kakaunti lamang ang mga taong nakatira sa mga lugar na ito, ano ang mga dahilan sa likod nito, at kung bakit sa kabila ng maliit na populasyon ay napakayaman naman na kanilang kultura, kalikasan at kasaysayan. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Aurora, Region 3. Unang pumapasok sa ating listahan ang probinsya ng Aurora na may populasyon na humigit kumulang 235,750 katao ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Matatagpuan ito sa silangang bahagi ng Luzon at nakaharap sa Pacific Ocean. Bagamat bahagi ito ng Central Luzon, nananatili itong isa sa mga probinsyang may pinakamababang populasyon sa rehiyong ito. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit kakaunti ang naninirahan sa Aurora ay ang lokasyon at heograpiya nito. Napapalibutan ito ng kabundukan ng Sierra Madre, ang pinakamahabang mountain range sa Pilipinas. Dahil dito, matagal na naging limitado ang akses ng mga kalsada at transportasyon papunta sa probinsya. Bukod dito, ang Aurora ay madalas ding tamaan ng malalakas na bagyo dahil direktang nakaharap ito sa Pacific Ocean. Ang ganitong kondisyon ng klima ay nakakaapekto sa pagpasok ng malalaking negosyo at industriya sa lugar. Dahil dito, nananatiling nakatuon ang ekonomiya ng probinsya sa agrikultura, pangingisda at turismo. Sa kabila ng maliit na populasyon, kilala ang Aurora sa mga natural nitong atraksyon tulad ng surfing destination na Baler at sa mayamang kagubatan ng Sierra Madre. Ang kakaunting populasyon ay nakatulong din upang mapanatili ang malinis na kapaligiran at natural na kagandahan ng probinsya. Number 9, Kalinga, CAR. Naririto naman sa ikasyam na pwesto ang Kalinga na may populasyon na tinatayang 229,574 katao. Ang probinsyang ito ay matatagpuan sa Cordillera Administrative Region at kilala sa mayamang kultura ng mga indigenous peoples at sa traditional na tattoo art na pinasikat ng legendary tattoo artist na si Wang Od. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maliit ang populasyon ng Kalinga ay ang bulubundukin terrain ng lugar. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng Cordillera Mountain Range kung saan ang mga komunidad ay nakakalat sa mga lambak at bundok. Dahil sa ganitong heograpiya, hindi madali makapagtayo ng malalaking lungsod o industrial na sentro sa probinsya. Marami sa mga residente ay umaasa pa rin sa agrikultura, small-scale farming, at paggawa ng mga lokal na handicrafts para sa kanilang kabuhayan. Gayunpaman, unti-unting nakikilala ang Kalinga sa turismo dahil sa mga scenic mountains, rice terraces, at sa kakaibang kultura ng mga Kalinga people. Kahit lumalaki ang interes ng mga turista, nananatiling maliit ang populasyon ng probinsya dahil sa limitadong infrastructure at urban development. Number 8, Guimaras, Region 6. Susunod sa ating listahan ang Isla Probinsya ng Guimaras na may populasyon na humigit kumulang 187,842 katao. Matatagpuan ito sa pagitan ng Iloilo at Negros Occidental sa Western Visayas at kilala sa buong bansa dahil sa kanilang world-class mangoes. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit kakaunti ang populasyon ng Guimaras ay ang maliit nitong land area. Kumpara sa karamihan ng mga probinsya sa Pilipinas, mas maliit ang sukat ng isla kaya natural na mas limitado ang dami ng komunidad na maaaring manirahan dito. Bukod dito,
Dahil isa itong isla, kinakailangan pang sumakay ng bangka o ferry mula Iloilo upang makarating sa probinsya. Ang ganitong setup ng transportasyon ay naglilimita rin sa mabilis na pagdami ng populasyon at pagpasok ng malalaking industriya. Sa kabila nito, kilala ang Guimaras sa agrikultura at turismo, lalo na sa Manggahan Festival na ipinagdiriwang taon-taon. Dahil sa maliit na populasyon, nananatiling tahimik at malinis ang maraming bahagi ng isla. Number 7, Biliran, Region 8. Sa ikapitong pwesto naman ay ang probinsya ng Biliran na may populasyon na tinatayang 179,312 katao. Ang maliit na isla-probinsyang ito ay matatagpuan sa hilaga ng Leyte sa rehiyon ng Eastern Visayas. Ang isa sa mga dahilan kung bakit maliit ang populasyon ng Biliran ay ang limitadong urban development sa probinsya. Bagamat konektado ito sa Leyte sa pamamagitan ng Biliran Bridge, nanatili pa rin tahimik at rural ang karamihan sa mga bayan dito. Ang ekonomiya ng probinsya ay pangunahing nakasalalay sa agrikultura, pangingisda at maliliit na negosyo. Dahil sa kakulangan ng malalaking industriya, maraming residente ang lumilipat sa ibang lungsod upang maganap ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Gayunpaman, kilala ang Biliran sa magagandang natural attractions tulad ng mga waterfalls, bundok at beaches. Dahil dito, unti-unti na rin itong nagiging destinasyon para sa mga turista na naghahanap ng mas tahimik na isla sa Pilipinas. Number 6, Mountain Province, CAR. Sa ika-6 na pwesto ay ang Mountain Province na may populasyon na humigit kumulang 158,200 katao. Matatagpuan ito sa gitnang bahagi ng Cordillera Administrative Region at kilala sa malamig na klima at magagandang tanawin na kabundukan. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit kakaunti ang naninirahan dito ay ang matatarik na kabundukan na bumabalot sa buong probinsya. Dahil sa ganitong terrain, limitado ang espasyo para sa malalaking lungsod at urban development. Marami sa mga komunidad sa Mountain Province ay matatagpuan sa mga lambak at matataas na lugar na mahirap marating. Dahil dito, ang ekonomiya ng probinsya ay nakatuon pa rin sa agrikultura, small businesses at turismo. Sa kabila ng maliit na populasyon, kilala ang probinsya sa mga tourist destinations tulad ng Sagada na sikat sa hanging coffins, caves at scenic mountains. Ang kakaunting populasyon ay nakatulong din upang mapanatili ang kultura at tradisyon ng mga indigenous communities sa lugar. Number 5, Dinagat Islands, Region 13. Dumako naman tayo sa ika-5 pwesto sa ating listahan, ang Dinagat Islands, na may populasyon na humigit kumulang 128,117 katao ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ang probinsyang ito ay matatagpuan sa Caraga Region sa hilagang bahagi ng Mindanao at binubuo ng maraming maliliit na isla. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maliit ang populasyon ng Dinagat Islands ay ang geografiya nitong arkipelago. Dahil hiwa-hiwalay ang mga isla at limitado ang transportasyon, kadalasang kinakailangan pang sumakay ng bangka upang makapunta sa ibang bahagi ng probinsya o sa mainland ng Mindanao. Hindi rin gaanong industrialize ang lugar. Ang karamihan sa kabuhayan ng mga residente ay nakasalalay sa pangingisda, pagbimina at maliit na agrikultura, kaya limitado rin ang mga oportunidad sa trabaho kumpara sa malalaking lungsod. Gayunpaman, ang maliit na populasyon ay nakatulong upang mapanatili ang malinis na kapaligiran at natural na kagandahan ng mga isla. Sa mga nakaraang taon, unti-unti na rin itong nakikilala sa turismo dahil sa malinaw na dagat, kakaibang rock formations at mga scenic coastal views. Number 4, Apayao, CAR. Hindi rin papahuli sa ating listahan ang probinsya ng Apayao na may populasyon na tinatayang 124,366 katao. Matatagpuan ito sa pinakahilagang bahagi ng Cordillera Administrative Region at isa sa mga probinsyang may pinakamalawak na kagubatan sa Luzon. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit kakaunti ang naninirahan dito ay ang malawak na forest areas at kabundukan na bumabalot sa probinsya. Dahil dito, maraming lugar ang nananatiling hindi pa nade-develop para sa malalaking komunidad o urban settlements. Bukod dito, matagal ding naging limitado ang infrastructure sa Apayao.
Ang ilang komunidad ay matatagpuan sa mga liblib na bahagi ng bundok kung saan mahirap ang transportasyon at akses sa mga pangunahing serbisyo. Sa kabila nito, kilala ang Apayao bilang isa sa mga ecological frontiers ng Northern Luzon. Dahil kakaunti ang populasyon, nananatiling buo ang kalikasan at biodiversity ng probinsya na unti-unti ring nagiging atraksyon para sa ecotourism. Number 3, Siquijor, Region 7. Samantala, nasa ikatlong pwesto naman ang Siquijor na may populasyon na humigit kumulang 103,395 katao. Ang maliit na isla probinsyang ito sa Central Visayas ay kilala sa mga alamat tungkol sa traditional na healers at mystical folklore. Isa sa mga dahilan kung bakit maliit ang populasyon ng Siquijor ay ang limitadong sukat ng isla. Kumpara sa mga kalapit nitong probinsya tulad ng Cebu at Negros Oriental, mas maliit ang land area nito kaya mas kaunti rin ang mga komunidad na maaaring mabuo. Dagdag pa rito, kailangan pang sumakay ng ferry mula Dumaguete, Cebu o Bohol upang makarating sa probinsya. Dahil sa ganitong transport setup, hindi gaano mabilis ang pagdami ng populasyon at pagpasok ng malalaking negosyo. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon ay sumisikat ang Siquijor bilang tourist destination dahil sa white sand beaches, waterfalls, coral reefs at historical churches. Sa kabila ng paglago ng turismo, nananatili pa ring tahimik at hindi gaanong urbanized ang isla. Number 2, Camiguin, Region 10. Papalapit na tayo sa pinakatuktok ng listahan. Sa ikalawang pwesto ay ang Camiguin na may populasyon na tinatayang 92,808 katao. Matatagpuan ito sa Northern Mindanao at kilala bilang Island Born of Fire dahil sa maraming bulkan sa maliit na isla. Ang Camiguin ay isa sa mga pinakamaliit na probinsya sa bansa pagdating sa land area. Dahil dito, limitado rin ang espasyo para sa mga komunidad at urban development na isa sa dahilan kung bakit nananatiling maliit ang populasyon nito. Sa kasaysayan ng probinsya, nagkaroon din ng malakas na pagputok ng bulkan kabilang na ang eruption ng Mount Hibok-Hibok noong 1950s na nagdulot ng paglikas ng maraming residente. Ang ganitong geological events ay nakaapekto rin sa paglaki ng populasyon ng isla. Sa kabila nito, kilala ang Camiguin sa mga natural attractions tulad ng White Island Sandbar, Sunken Cemetery, hot springs at waterfalls. Dahil sa maliit na populasyon, nananatiling maayos ang balanse sa pagitan ng turismo at pangangalaga sa kalikasan. Number 1, Batanes, Region 2. Sa wakas, narito na tayo sa probinsyang may pinakakonting populasyon sa buong Pilipinas, ang Batanes, na may populasyon na humigit kumulang 18,831 katao ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Matatagpuan ang Batanes sa pinakahilagang bahagi ng bansa sa pagitan ng Luzon at Taiwan. Binubuo ito ng 10 isla, ngunit 3 lamang ang may permanenteng komunidad, ang Batan, Sabtang, at Itbayat. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit napakaliit ang populasyon ng probinsya ay ang napakalayong lokasyon nito mula sa mainland Luzon. Limitado ang flights at madalas naaapektuhan ng malalakas na hangin at bagyo ang transportasyon papunta sa lugar. Sa kabila ng maliit na populasyon, kilala ang Batanes sa napreserbang kultura ng mga Ivatan, matitibay na stone houses at kahangahangang natural landscapes. Dahil kakaunti ang tao at mahigpit ang pangangalaga sa kapaligiran, nananatili itong isa sa pinakamalinis at pinakamagandang probinsya sa Pilipinas. At iyan nga mga Kapinoms TV, ang 10 probinsya sa Pilipinas na may pinakakonting populasyon. Mula Aurora hanggang pinakatuktok ng listahan ang Batanes. Ipinapakita ng mga lugar na ito na hindi kailangan maging siksikan o urbanize ang isang probinsya upang maging mahalaga. Sa katunayan, dahil kakaunti ang populasyon sa mga lugar na ito, mas napapanatili nila ang kanilang kalikasan, kultura at tahimik na pamumuhay na unti-unti nang nawawala sa ibang bahagi ng bansa. Ngunit habang lumilipas ang panahon at patuloy ang pag-unlad ng Pilipinas, posibleng magbago rin ang populasyon ng mga probinsyang ito. Maaaring dumami ang mga residente dahil sa turismo, negosyo o bagong infrastruktura. O maaari rin naman manatili silang tahimik at maliit
Isang bagay na pinahahalagahan na marami sa kanilang mga lokal na komunidad. Bago tayo matapos, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Kung may pagkakataon kayong tumira sa mga probinsyang ito, alin ang pipiliin ninyo? Sa tingin ninyo, bakit mahalagang mapanatiling maliit ang populasyon ng ilang lugar? At kung bibigyan kayo ng pagkakataon, gugustuhin ba ninyong manirahan sa isang tahimik na probinsya na malayo sa siksikan ng lungsod? Ibahagi ang inyong sagot sa comment section para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.